Maraming libro rito. Pipili ako ng isa para basahin. Hoy, baliktad itong aklat. Nakakairita kung gaano ito kagulo. Yan, huwag mong galawin ang mga gamit ko. Matriarch, tapos na po ba kayo sa pag-cultivate? Oo, mabuti na ang pakiramdam ko. Nagpagod ka nitong mga araw. Magpahinga ka na. Naiintindihan ko. Aalis na ako. Sa wakas, may oras akong magsulat ng bagong libro. Pero, narinig ko ang usap-usapan tungkol sa isang nobela na tungkol kay Chen Xinzi at sa kanyang cultivation vessel. Blue Joker daw ang may akda. Ako ba ang tinutukoy nila? Matriarch, hindi po ako yon. Sa gwapo kong ito, magsusulat ba ako ng erotika? Totoo, malazwa nga ang libro. Pero, bukod sa mga maiinit na eksena, maganda ang pagsusulat. Lalo na ang tagpong pagkalas ng magkasintahan sa pahina 71. Hindi ko nabasa yon, narinig ko lang. Teka, hindi ko alam ang pangalan ng matriarch. Yu Hongyin ba siya? Mabuti na lang at hindi niya alam na ako ang sumulat. Kung hindi, lagot ako. Kung may libreng oras ka, mas mabuting, magsulat, magbasa ka pa ng marami. Aba, gusto niyang ituloy ko ang pagsusulat. Hindi ko inakalang magugustuhan niya ang gawa ko. Isang espesyal na mambabasa pala si Matriarch. Katlang hindi pa sapat ang origin points, ilang puntos pa ang kailangan para i-upgrade ang Finger of Nirvana. Paumanhin. Kailangan mo pa ng origin points. Ang Finger of Nirvana ay pambihirang healing skill. Ngunit kung labanan ang usapan, hindi ito makatutulong. Kailangan ko ng martial art na pangdepensa at pang-atake. Katlang pagkaraan ng isang linggo. Matriarch, hindi ko na kaya. Yan, baka kulang ka sa enerhiya. Araw-araw akong nagsasanay ng Guyan-Gong pero bakit kulang pa rin? Dahil sa tulong mo sa pagpapagaling sa akin, bibigyan kita ng gantimpala. Gantimpala. Sa wakas, sulit ang mga pahiwatig ko. Katlang Heavenly Guard Skill Input Successful. Sa ilalim ng langit, walang makakapantay sa iyo. Palalakasin nito ang depensa at enerhiya mo. Kahit wala itong pang-atake, mas mabuti ito kaysa wala. Isa pa, nadiskubre ko ang sistema, basta maunawaan ko ang isang kasanayan, maaari itong direktang maipasok sa system. Kahit ito ay entry level sa Moking Sect, mahirap itong makumplito. Ngunit, perpekto ito para sa tulad kung mababaw pa ang pundasyon. Ayos lang kung hanggang panimula mo lang ito pag-aralan. Kailangan mong mag-focus sa Finger of Nirvana. Ginang Matriarcha, may isa pa akong hiling. Ano iyon? Kahapon, nabanggit nyo na may nagsulat ng nobelang nagpapasama sa imahe ng MO. Xing Sect. Sinuri ko at may nahanap akong bakas. Ano ang kailangan mo? Ginang Matriarcha, hindi ko hahayaang sirain ng sinuman ang pangalan ng MO. Xing Sect. Pahiram po ng token at kapangyarihang mga siwa. Hahanapin ko ang salarin. Matapang ka. Sa isang tingin pa lang, ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Halos makalimutan kong siya ang pinuno ng sekta. Catch. Hawakan mo itong MO. Xing Arcane Command Token. Pareho ang autoridad mo sa akin sa loob ng 3 araw. Ngayon, personal na lingkod na kita, kaya kung may kailangan ka, sabihin mo ng diretso. Hindi ko gusto ang mga tuso sa paligid ko. Naiintindihan ko. Hindi tulad ng ibang mga babaeng traidor ang matriarka. Kapalit, mas maganda sana kung matapos agad ang 2nd tomo ng nobelang iyon. May kaibigan akong sabik ng basahin iyon. Naiintindihan. Kapag nahuli ko ang Venerable Stable Lad, papaluan ko siya para tapusin ang manuskrito. Eunyxia. Bukod sa dakdak, ano pa ang kaya mo? Lumayas ka. Haha. Eunyxia, paano mo paliligayahin ang mga babae kung nawawala ang laruan mo? Hoy, Eunyxia, halika rito. Bakit nagmamadali? Servant ka lang ng matriarka. Kami ang mga disipulo ng sekta. Wala kang karapatang utusan kami. Kung gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan kita, yan, gago ka. Nilampaso mo ang disipulo ng sekta. Baliw ka ba? Ako ang supervisor envoy ng MO. Xing Sect. May hinala akong kayo ang sumulat ng malaswang nobela sa ilalim ng alias na Venerable Stable Lad. Ngayon, ipapataw ko ang hustisya sa ngalan ng matriarka. Venerable Stable Lad. Hindi ako iyon. Ako ang pinakamatandang disipulo ni Enforcer E. Enforcer E. Hey,
mas dapat lang na dagdagan ko ang palo. Origin points obtained, Fear dagdag 0.01, Wang Chang, dagdag 0.01 Li Sanjun, dagdag 0.01 Panyong. Nakakaadik ang pakiramdam ng paghihiganti gamit ang kapangyarihan ko. Ako ang Supervisor Envoy ng MO. Qing Sect. Inspeksyonin natin ang tubig, niyo, mga gogo. Maligayang pagbalik, mahal ko. Mukhang mabilis kumalat ang balita rito. Sa una, balak kong gamitin ang dati kong panlilinlang, pero napansin kong tahimik siya kaya kailangan kong mag-isip ng bago. Sapat na, huwag mo nang aksayahin ang oras ko sa pakikipag-usap. Narito ako upang imbestigahan ang paglaganap ng mga malaswang aklat, hindi para magtsaa. Mahal, kung may gusto kang itanong, sige lang. Ikukwento ko ang lahat ng alam ko. Una kong tanong, ano ang 3 sukat mo? 3 sukat, ano yun? Siyempre, sukat ng dibdib, bewang, at balakang. Bakit hindi mo gamitin ang mga kamay mo para sukatin ito ng pulgada-pulgada? Kapangahasan. Itinagubilan sa akin ng pinuno ng sekta ang mahalagang investigasyong ito. Magpakatino ka. Kung subukan mong hadlangan ako gamit ang iyong pang-akit, isasabit kita sa publiko. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung anong kinalaman ng 3 sukat sa kasong ito. Kung ganon, palitan ko ang tanong. Napakadetalyado ng aklat na ito, malamang isinulat ito ng taong malapit sa iyo, hindi ba? Ilang ngunipot, ang mayroon ka? Isa lang. Ah, talaga. Sabi mo 11, pangkoponan na yon. Hindi, isa lang. 21. Aba, pangreserba pa. Huwag kang magpanggap. Ikaw lang ang honeypot ko. Ikaw ang unang kumuha ng puri ko, ikaw, mahal ko. Ano? 91. Yan, sumosobra ka. Aba, Shin-Shin-Zi, nilalabanan mo ba ako? Wala nang ibang tao rito, kaya diretso na tayo, ikaw ang sumulat ng aklat na yon, hindi ba? Shin-Shin-Zi, halika. Ipagtanggol mo ako. Longzihai, Shinliuhe, hindi kayo mabubuting tao. Kayo ang may gawa ng aklat na ito. Shin-Shin-Zi, bugbugin mo sila. Wasakin mo ang lahat. Nagsara na sila ng tindahan. Shin-Shin-Zi, ikaw ang pinili ko. Terra, saan tayo pupunta? Hindi mo naman ako pipilitin na golpihin ang buong sekta, di ba? Ano ka ba? Para ito sa kapakanan mo. Lahat ng ginagawa mo ngayon, utos ng pinuno ng sekta. Naiintindihan mo, di ba? Enforcer E. Bahay ni Enforcer E. Igatzuan. Lumabas ka. Shin-Shin-Zi, mukhang ikaw pa ang nang-ahas pumukaw sa akin. Dahil sa iyo, nawala ang puri ng honeypot ko. Oras na para panagutin ka. Aba, mahusay. Nailayo ni Shin-Shin-Zi ang tusong enforcer. Tingnan ko nga kung may mahahalagang bagay sa kwarto niya. Ano yung tunog na yon? Lihim na lagayan. At may itinagong, panloob ng babae. Aba, kabastusan. Kunin ko na ang lahat. Hindi siya maglalakas loob magsumbong. Hindi ako papayag na palampasin ito. Ano ang meron sa sulat na ito? Bakit ito nakahalo sa mga mahahalagang bagay? Ito ba ay, si Wu Lingxian, ang dakilang nakatatandang elder ng Moking Sect, ay kapatid sa martial arts ng dating pinuno ng sekta. Dahil doon, may mataas siyang posisyon. Ibig mong sabihin, siya, si Enforcer E, at iba pa ay may sabwatan upang pilitin akong magbitiw. May pruweba ka ba, Miss Matriarch? Totoo ang lahat ng sinabi ko. Si Enforcer. Aba, mukhang nagpapalakas siya kay Great Elder. Tihim pa siyang nangongolekta ng mga damit panloob nito. Hindi ko kinuha ang sulat dahil baka magdulot ako ng hinala, pero dahil kakaiba ang nakita ko, iginuhit ko ito mula sa aking alaala, dahil sa kanya, nalugi pa ako, kinailangan kong isauli ang lahat ng mahalagang bagay na nakuha ko. Tunay na nagising ang ahas dahil sa kaluskus ng damo, at oo nga pala, ang damit panloob ay hindi gawa sa sutla, kundi sa balat ng hayop. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan mas lalalim ang kwento at mabubuksan ang mga nakatagong sekreto. Hanggang sa muli, manatiling ligtas.